So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Ako talaga ay natatawa dito kay Kibuloy, no? Noon, atapang-atao. Tapos ngayon, yung atake niya, bait-baitan. Yung atake ngayon ni Kibuloy, mga minamahal, kung mapapansin nyo, sa Senate hearing, nandoon yung parang mapagkumbaba eh. Nandoon. Tapos iba yung personality niya doon sa Senate hearing, iba din yung personality niya kapag kausap niya yung mga vloggers niya. Iba yung naging yung pagkatao ni Kibuloy nung kaharap niya na itong si Senator Risa Ontiveros. Pero yung unang face-off nila, mga minamahal, yung una nilang pagkikita, yung unang pagpasok mismo ni Kibuloy doon sa loob ng komite ni Senator Risa Ontiveros, nandoon yung mukha niya, yung expression niya na parang gusto niyang sapakin, na gusto niyang sungal-ngalin. Nandoon yung expression ni Kibuloy na nagagalit siya nung unang tagpo nila ni Senator Risa Ontiveros. Well, sino ba naman ang hindi magagalit na nabisto ka sa mga kalokohan mo? Pero yung punto kasi dito, mga minamahal, yung mga tanong kaya hindi ako ginanahan manood ng hearing ni Kibuloy. Hindi ko na tinapos, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ginawa ni Kibuloy, mapagpanggap siya. Tapos talagang lalaban. Yun yung gustong ipakita ni Kibuloy, lalaban siya. Kasi tinanong siya na totoo ba yung statement ng Ukrainian girl na to? Totoo ba yung statement ni ganito? Totoo ba yung statement ni ganyan? Yung mga nag-testify against sa kanya na sila daw po, yung mga babaeng yun ay ginahasa, yung mga alleged rape, 'di ba? Na ginamit ang kanyang pagiging evangelist person, religious person para yung mga babae na yun ay galawin dahil utos daw po ng Diyos, ganyan. So, nag-testify yung mga kababaihan. And then, nung tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros, ang sagot niya, hindi ko po ginawa yan. Never niya po daw ginawa yun, mga minamahal. So madaling sabi, ilalaban talaga ni Kibuloy itong kaso niya. Well, sino ba naman ang aamin sa kanyang katarantaduhang ginawa, diba? So, ito, basahin natin. Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Kundi sa aking paningin ay kabaliktaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga aligasyon at ito ay para maging fair ay mag-file sila ng kaso laban sa akin because we are under the law of the republic. So talagang nandoon, mga minamahal, yung ni Kibuloy nandoon yung pagpo-person niya na hindi, ilalaban ko to kahit anong mangyari, kahit pa siguro hatulan na si Kibuloy, ang sasabihin niya hindi totoo yan. Ganyan yung nakikita ko, mga minamahal. So ngayon, panoodin natin tong video ni Kibuloy, kung saan pautal-utal pa nga siya na nagsasalita at medyo may halong takot, na may halong hindi mo maintindihan yung kanyang muka. Kayo ba? Naniniwala ba kayo, mga minamahal, na wala talagang kinalaman itong si Kibuloy sa mga nangyayari? Okay lang sana kung isang tao lang yung nagsalita Isa, dalawa, or tatlo. Kaso ang dami. Ang dami. Bukod sa mga kababaihan at yung mga inner, tapos mga outer na mga pastoral, meron ding mga nagsalita ng mga workers na inabuso yung kanilang pagkatao, na hindi binigyan ng sweldo, pinaglimos. Okay lang sana kung isa lang or dalawa, tatlo. Sige, tatlong nagreklamo, kaso ang dami Kaya ang hirap i-justify itong sagot ni Kibuloy na wala siyang kinalaman. Kasi kahit ako, hindi ako naniniwala na wala siyang kinalaman. Pero tama din naman na filean siya ng kaso. To be fair, mga minamahal, where in fact pala, merong isang nagkaso sa kanya, taga Davao, di ba? Pero na-dismiss. Pero nung hinalukay ng Department of Justice Secretary, nakitaan ng probable cause, kaya inangat itong kasong ito. So ngayon, mga minamahal, panoodin natin tong video ni Kibuloy kung saan medyo parang naiinis na itong si Senator Risa Ontiveros dahil todo deny.
todo tanggi. Itong si Kibuloy sa kanyang mga sinasabi, parang si Kibuloy at Alice Gu, parang iisa lang din eh. Oo, parang iisa lang din, nakakaurat lang pakinggan. So ngayon, panoodin natin. Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Hirap niya pang sagutin yan, mga minamahal. Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. Feeling mabait eh, no? At magpasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po Diba? sa Hirap sagutin. tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaliktaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Okay, yan yung sinabi mga minamahal ni Kibuloy. O, see? Diba? Talagang makikitaan nyo na ilalaban niya itong kasong to. Hindi talaga siya aamin, mga minamahal. Well, okay, sige, ibigay natin yung karapatan niya na yun. Pero, hindi ako satisfied sa sinabi niyang pagsisinungaling. Kasi sinungaling siya, mga minamahal. How many women, girls, ang nagsalita against sa kanya patungkol nga po sa mga abusive act ni Kibuloy. Kung ako yung babae, mga minamahal, tapos makakalaban ko yung ganyang katulad na tao, wala din naman talaga akong laban. Voiceless ako. So, I need the help of our senator, mga minamahal, para ma-voice out ko, para maipaglaban ko yung rights and yung pagkababae ko. Kasi ano yung laban ng isang katulad ko sa makapangyarihang tao? Imagine, tapos meron pang malaking politiko na nasa likod na siyang tagapamahala ng Kingdom of Jesus Christ property. 'Di ba? So ano yung magiging laban ng mga kababaihan na yun laban sa isang katulad ni Kibuloy na yung mga politician na nasa likod niya ay mga kauri niya din. 'Di ba? Si Digong, tingnan niyo, mahilig din sa sa babae, mahilig sa kipay. Tingnan niyo si Garma, 'di ba? Kahit pangit, 'di ba? Naging ex niya kasi masarap daw po, mga minamahal, ang naka-uniform. 'Di ba? Kung ano nung same feathers flocks togethers nga po, mga minamahal. Pero I am not really satisfied sa naging statement
ni Kibuloy patungkol nga po dito sa kanyang sagot sa tanong ni Senator Risa Ontiveros. At makikita natin mga minamahal yung pagkaurat ng Pilipino sa mga sinasabi niya. Sabi nang nagkomento dito, ni Makmak Atim, basta walang Kibuloy sa Biblia, di naman mapaparusahan sa lupa, si God na ang bahala sa kanya. Sabi ni Francis, syempre hindi aamin yan. Iiyak at babaliktad ang mga nabudol niyan. Mabibisto na huwad siyang appointed son of God na nasa nakaraang napakaraming taon ng mga babae, pagbibida niyang stop ay pangdedenggoy lang. Sabi ni Francis Redley Villanueva. So, gustong makipaglaro mga minamahal ni Kibuloy dito nga po sa korte para mapatagal yung kaso. And we all know that mga minamahal, ganyan yung gusto nilang mangyari. Tumagal yung kaso para tumagal yung hatol sa kanila. Kasi pag umamin din naman siya mga minamahal na guilty siya, pwedeng mabawasan yung sentensya ng kanyang pagkakakulong. Pero nang dahil nga mataas din yung apog ni Kibuloy, hindi niya gagawin yun. Diba? Anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.